Magandang araw sa iyo. Heto na naman tayo para sa isa na namang malalim na paghimay. Tama. At ang tatalakayin natin ngayon, isang mabigat na kaso mula sa Korte Suprema. Oo, ito yung GR number 230904, People of the Philippines versus XX. Ang gagawin natin, bubusisiin natin yung mga dokumento mismo ng kaso. Mula sa testimonya, ebidensya, hanggang sa yung pinakadesisyon at mga doktrina na inilatag ng Korte. At yung misyon natin dito para sa iyo na nakikinig ay maintindihan kung ano ba talaga yung mga crucial points, yung mga aral na makukuha natin dito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Okay. So ano ba yung basic facts nitong kaso? Sino yung involved? Bale, yung akusado rito ay isang stepfather. At yung mga biktima, yung mga stepdaughter niya, tsaka yung sarili niyang anak. Grabe, no? Oo nga, 6 na kaso lahat-lahat yung isinampa sa kanya. Tama ba? 6 na bilang 2 doon, qualified rape by carnal knowledge. Qualified, meaning mas mabigat dahil sa relasyon at edad ng biktima? Exactly. Tapos meron ding isang rape by sexual assault. Isang attempted rape na ibinaba sa acts of lasciviousness eventually. Ah, okay. Tapos? Tapos, isa pang acts of lasciviousness at yung pang-6, paglabag sa RA 2262. Yun yung anti-VAWC law? Violence against women and their children? Oo. Ang mga biktima, mga menor de edad. Si AAA, 17 siya noong 2006, pero yung ibang incidents, 14 pa lang siya. Napakabata. Tapos si BBB, 15 anyos. At yung anak mismo ng akusado, si CCC, 8 anyos lang. Wow. Ang bigat ng sitwasyon. At yung konteksto, sila yung parang tumatayong ama, di ba? Oo, yun yung crucial eh. Kinakasama siya ng nanay nung 2 stepdaughters at parang tatay na yung turing sa kanya. At nangyari pa lahat sa loob ng bahay nila. Between 2002 and 2006. Yun yung masakit eh. Dapat safe haven yung bahay. Pero dun mismo nangyari yung mga pang-aabuso. Kaya titingnan natin paano tinimbang ng korte yung mga salaysay dito. Sige, pasukin natin yung mga testimonya. Simulan natin kay AAA, yung panganay na stepdaughter. Ano yung mga sinabi niya? Napakadetalye ng testimonya ni AAA. Isinalaysay niya yung 2 insidente ng panggagahasa noong 2002, Agosto 14. At 21. 14 years old pa lang siya noon. Oh, 14 pa lang. At grabe raw yung detalye. Yung pagtakip sa bibig, pagtanggal ng damit, yung pananakot. May pananakot pa. Oo, pananakot na papatay daw yung nanay nila kapag nagsalita siya. Tsaka yung mismong akto ng panggagahasa. Nakakalungkot isipin, meron pa siyang nabanggit na parang hinihingi siya sa nanay niya. Yun pa. May isang pagkakataon daw na narinig niya mismo na hinihingi siya ng stepfather sa nanay niya para daw asawahin. Grabe yun. Talagang chilling yung mga ganyang detalye. May suporta ba yung testimonya niya? Medical evidence, ganyan? Meron. Kahit 4 na taon na yung lumipas mula nung 2002 incidents, yung medical findings nagpakita ng healed hymenal lacerations. Healed na, pero may bakas pa rin. Oo, at ito'y based sa stipulation ng prosecution at defense. Kumbaga, pinagkasunduan nila na yun yung laman ng medical report, kaya tinanggap ng korte as corroborative evidence. Kahit hindi na nag-testify yung doktor. Oo, kahit hindi na. Kasi nga may stipulation. Importante yun kasi pinapakita na may physical evidence kahit luma na. Okay, tapos lumaktaw tayo sa 26. May mga nangyari ulit, di ba? Meron. Isinalaysay ulit ni AA yung sexual assault naman noong Agosto 3, 2006. Ito yung pagpasok daw ng daliri sa area niya. At katabi lang daw natutulog yung bunsong kapatid, si CCC. Oo, katabi lang daw. Tapos kinabukasan, Agosto 4, hinipuan naman daw siya sa dibdib. Sunod-sunod na. Tapos nung Agosto 5, yun yung nag-triggering event, parang ganun. Nagwala daw yung akusado, lasing. Ah, yun yung nag-amok. Oo, nag-amok. Tinawag pa raw silang demonyo, tapos hinabol sila ng samurai. Samurai, grabe naman. Yun na yung point na naglakas loob na talagang silang 3 na tumakbo at magsumbong sa pulis. Doon nagsimula yung kaso. At doon din nalaman ni AA na hindi lang pala siya yung biktima nung mga panahon na yon. Tama. Nalaman niya na yung kapatid niyang si BBB, minoles siya din pala nung gabi ring yon, August 5. Nag-testify din ba si BBB?
Oo, nag-testify si BBB. Sinabi niya na hinipuan siya sa hita at dibdib. At tinakot din siya, katulad ni AAA, na papatayin daw yung pamilya kapag nagsalita. Pattern na yung pananakot. Pati yung bunso, si CCC, may nasabi ba siya? Si Sisi, nagpatotoo siya doon sa insidente ng pag-ahabol ng samurai. So, nagko-corroborate yung mga testimonya nila. Magkakadugtong talaga. Ano naman yung sinabi ng akusado? Anong depensa niya? Standard na depensa, denial at alibi. Itinanggi niya lahat ng paratang. Alibi niya para sa 2002 incidents. Nasa Puerto Galera raw siya noon, nagtatrabaho. Malayo daw siya. Tapos para sa 2006 incidents? Imposible daw gawin yung mga pang-aabuso kasi nandoon daw si CCC, yung anak niya. O kaya naman, doon sa gabi ng August 5, natutulog lang daw siya buong gabi. Meron pa siyang sinabing motibo. Bakit daw siya ididiin? Meron, sabi niya, baka raw ganti lang ito ng kinakasama niya. Nagkaroon daw sila ng away tungkol sa pera, sa utang na 80,000 pesos. Yun daw yung rason. So, denial, alibi, tsaka parang frame up yung sinasabi niya? Basically, oo. Pero syempre, tinimbang niya lahat ng korte. Okay, so punta na tayo sa mga hatol. Unahin natin yung Regional Trial Court, yung RTC. Anong naging desisyon nila? Pinanigan ng RTC ang mga biktima, consistent daw at kapanipaniwala yung mga testimonya nila, lalo na si AAA. So, guilty ang hatol. Guilty sa halos lahat ng kaso. Maliban dun sa attempted rape na ibinaba nila sa acts of lasciviousness. Ah, okay. Pero sa mga rape at acts of lasciviousness, anong classification? Qualified. Dahil na menor de edad yung mga biktima at dahil sa relasyon nila sa akusado. Dito na pumapasok yung moral ascendancy. Yun, moral ascendancy. Pwede mo bang i-explain yan ng mas simple para sa mga nakikinig? Ano yon? Ang moral ascendancy, kumbaga, ito yung impluensya o kapangyarihan na meron ang isang tao sa iba dahil sa relasyon nila. Sa kasong to, bilang stepfather o tumatayong ama, meron siyang natural na otoridad o kontrol sa mga bata. So, dahil sa posisyon niya, mas madali siyang makapang-abuso o mas matatakot yung bata sa kanya? Eksakto. Hindi na kailangan ng sobrang physical na puwersa o verbal na threat minsan. Yung posisyon niya mismo, yun na yung nagbibigay ng pressure o takot. Kaya naging qualified yung mga krimen. At ano yung naging sentensya ng RTC para dun sa dalawang qualified rape? Reclusion perpetua. At take note, without eligibility for parole. Ibig sabihin, habang buhay na talaga siyang makukulong, walang chance for parole? Tama, napakabigat na parusa yun. Siyempre, umapela yung akusado, di ba? Sa Court of Appeals. Oo, umakyat sa CA. Inulit niya yung mga argumento niya, question sa credibility ng testimonya, sinisi pa yung nanay na hindi raw nag-ingat, yung mga usual na depensa. Anong sabi ng CA? Kinatigan ng CA yung hatol ng RTC. Pinagtibay nila yung conviction. So, naniniwala pa rin sila sa mga biktima at sa finding ng RTC. Oo, pero may mga binago sila sa ilang parusa at sa danyos perwisyo. Halimbawa, yung parusa para sa rape by sexual assault, inadjust nila based sa revised penal code. Tapos, tinaasan nila yung civil damages para sa qualified rape. Minor adjustments lang, pero yung conviction upheld. Okay. So, RTC, guilty. CA, guilty pa rin with modifications. At dito na tayo sa pinakatuktok, ang Korte Suprema. Ano ang naging final word nila? Sa Supreme Court, pinagtibay ulit yung conviction. Consistent yung findings ng tatlong korte na credible yung mga biktima. Pero dito sa SC, may mga napakahalagang paglilinaw at pagbabago, lalo na sa doktrina at classification ng krimen. Sige, himayin natin yan. Ano yung una? Una, kinumpirma ulit ng SC yung bigat ng testimonya ni AAA kahit mag-isa lang siya sa ibang insidente. Sabi nila, sa mga child abuse cases, lalo na rape, yung sole and uncorroborated testimony of the victim, basta kapanipaniwala at consistent, sapat na yun para sa conviction. Malinaw yon. Hindi kailangan ng sandamakmak na testigo kung klaro at totoo yung sinasabi ng biktima. Ano pa? Pangalawa, at ito yung talagang importante, pinalawig at binigyang diin nila yung doktrina ng moral ascendancy. Paano nila pinalawig? Sinabi ng Korte Suprema, kapag ang ama, stepfather o sinumang guardian ang gumahasa o nang abuso sa menor de edad na nasa pangangalaga niya,
Hindi na kailangang pampatunayan na may hiwalay na physical force o explicit threat. So yung pagiging ama o guardian niya mismo. Yun na mismo ang nag-constitute ng intimidation or duress. Kasi nga, yung bata, nasa ilalim ng kanyang authority at influence. May inherent na takot o paggalang yung bata na maaaring ma-exploit. Napakalakas na statement yon ng korte. Tinatanggihan din ba nila yung victim blaming dito? Absolutely. Mariin nilang tinanggihan yun. Hindi pwedeng isisi sa biktima o kahit sa magulang yung krimen ng akusado. Okay, so pinagtibay yung conviction, binigyang diin yung testimonya ng bata at yung moral ascendancy. Ano pa yung binago ng SC? May classification daw. Yung isa pang major modification, napansin ng Korte Suprema na yung isang kaso na na-classify as rape by sexual assault, ito yung pagpasok ng daliri, at yung dalawang kaso ng acts of lasciviousness. Yung isa laban kay BBB, yung isa laban kay AAA na hinipuan sa dibdib. Tama. Sabi ng SC, mas tama na i-classify ang mga ito bilang lascivious conduct under Section 5B of Republic Act 7610. RA 7610. Ano yun ulit? Yun yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Mas specific daw ito para sa mga krimen laban sa mga batang nasa edad 12 pataas pero below 18, which fits the victim's ages during those incidents. So mas akmang batas daw yung RA 7610 para sa mga particular na aktong yun at sa edad ng mga biktima. Hindi lang ito basta pagpapalit ng pangalan ng krimen, di ba? May epekto ba to sa parusa? Meron. At dito naging mas mabigat pa ang sitwasyon para sa akusado. Dahil stepfather siya, yung relasyon niya sa mga biktima, ay itinuring na qualifying circumstances sa ilalim ng RA 7610. Qualifying circumstances, meaning? Meaning, nagpapataas ito ng parusa sa maximum level na pinapayagan ng batas na yon. At ano yung maximum penalty para sa lascivious conduct under RA 7610 kapag qualified? Reclusion perpetua. Bawat isang kaso. Ha? So yung tatlong kaso na yun, yung dating sexual assault at dalawang acts of lasciviousness, naging reclusion perpetua din bawat isa dahil sa reclassification at application ng RA 7610? Eksakto. So sa halip na yung mas mababang parusa na nauna ng iginawad ng CA para doon, na base sa RPC, naging reclusion perpetua din ang hatol ng SC para sa tatlong bilang na yon. Grabe, so 5 reclusion perpetua lahat-lahat. 2 for qualified rape by carnal knowledge, tapos 3 for qualified lascivious conduct under RA 7610. Tama, 5 lahat yan. At yung 2 qualified rape, pinagtibay yung without eligibility for parole. Doon sa 3 lascivious conduct, reclusion perpetua din, pero hindi yata sinabi yung without parole explicitly, although napakabigat pa rin. Sobrang bigat. Paano naman yung kasong paglabag sa RA 9262 yung sa pag-amok niya? Pigagtibay din yung conviction doon. Section 5C yon, attempting to cause physical harm. Ang parusa, 6 na buong pagkakakulong o aresto mayor, kasama ang multang 10,000 pesos at pati multang patuloy. May dagdag pa ba? Oo, meron pang mandatory psychological counseling or psychiatric treatment para sa akusado. At tinaasan din ng Korte Suprema ang mga daños perwisyo, moral damages, exemplary damages na kailangan niyang bayaran sa bawat biktima para sa bawat kaso. Talagang comprehensive yung naging desisyon ng SC. Nilinis nila yung classification, pinagtibay yung conviction, at in-apply yung tamang batas at parusa. Oo, napakaklaro ng ginawa nila. So para i-wrap up natin, para sa iyo na nakikinig, ano yung mga pinaka-importanting takeaways dito? Ano yung mga dapat mong tandaan? Siguro 3 ang pinakamahalaga. Una, yung bigat at kredibilidad ng testimonya ng batang biktima, lalo na kung consistent at detalyado kahit walang ibang corroborating witness minsan. Pangalawa, yung doktrina ng moral ascendancy. Kapag magulang o guardian ang abuser, hindi na kailangan ng physical force para masabing may intimidation. Yung relasyon mismo, sapat na. Napakahalaga nito para labanan yung depensa na walang puwersahang nangyari. At pangatlo, Pangatlo, yung tamang aplikasyon ng batas.
Dito, nakita natin kung paano ginamit ng SC ang RA 7610 para sa lascivious conduct sa mga batang 12 to 17 anyos at kung paano ito nagresulta sa mas mabigat na parusa dahil sa qualifying circumstances ng relasyon. Pinapakita nito na mahalagang gamitin ng pinakaakmang batas para sa proteksyon ng mga bata. Malinaw na malinaw yung mga aral na yan mula sa kasong GR Note 230904, isang napakahalagang desisyon para sa child protection sa Pilipinas. Totoo yan. At bilang panghuling palaisipan para sa iyo, oo, nagkaroon ng legal na hustisya. Pero ano kaya ang long-term impact ng mga ganitong trauma sa mga batang biktima? At paano natin bilang isang community, mas matitiyak na ang mga tahanan natin ay magiging tunay na ligtas na lugar para sa mga bata, lalo na mula sa mga taong inaasahan nilang magiging tagapagtanggol nila. Yan ang hamon na kailangan nating pag-isipan at aksyonan, lampas pa sa mga desisyon ng korte.